Good morning everyone. Muli at tayo ay meron ng verse for the day this morning. Ang verse po natin for this day is Mark 9 verse 23. Sabi po dito, everything is possible to who believes. Ibig sabihin, ang lahat ay posible sa mga taong naniniwala. Kaya naman po, bilang katugunan sa paliwanag, nais ko po na maunawaan natin lahat na ang verse na sinasabi sa ating salita ng Diyos ay hindi isang verse na salita na napaka-simple. Ang simple pong salita sa verse na mabukasa natin sa Bible ay napaka-makahulugan. At tunay nga po na kapag ito'y ating inunawa, ito ay ating nauunawaan ng lubos. Katulad nga po ng sinabi ko, ang lahat ng bagay ay posible sa mga taong naniniwala. Tunay nga po na kapag ang center ng iyong pananampalataya ay ang Diyos na buhay, na ating Panginoong si Jesucristo, kapag sa Kanya ka nakatuon ang iyong pananampalataya, tunay nga po na kahit anong kaguluhan, kahit anong sitwasyon, o kahit anong nangyayari sa paligid mo, sa kalagayan mo, hindi mo ito maunawaan, hindi mo rin mga problemang hindi mo kayang masolusyonan, mga kaguluhan sa isip mo na hindi mo kayang maunawaan. Kapag ang sentro ng iyong pananampalataya ay si Jesus, everything is possible. Ang lahat ay posible. Posible sa Kanya ang lahat ng bagay. Lahat ng mga kaguluhan kaya niyang ayusin. Lahat ng sitwasyon mo kaya niyang ayusin. Ang lahat ng problema mo kaya niyang solusyonan. Ang kaguluhan ng isip mo kaya niyang maliwanagan. Kapag siya ang iyong pinananampalatayanan. At ang pananampalataya po ay ang maniwala tayo at matiwala sa ating Panginoon na may magagawa siya sa ating buhay. At tunay nga po na talaga namang malaki ang magagawa ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin ay maniwala. Wala pong hinihiling ang Panginoon sa atin, kundi maniwala sa Kanyang salita at magtiwala ng lubos sa Kanyang magagawa. Yun lamang po ang nais ng Panginoon ay pahatid sa atin. Kaya katulad nga po diba ng isang bulag na sumigaw sa Kanya, Panginoon, Panginoon, nais ko pong makakita. Pero ano ba ang sabi ng Panginoon sa Kanya? Makakakita ka kung ayon sa iyong paniniwala. At nakakita ang bulag dahil naniwala siya na mapapagaling siya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po yun po yung dapat natin maunawaan. Kung ano po yung paniniwala natin, mangyayari yun. Pero ito'y ayon sa kalooban ng Panginoon at ito ay nakasentro sa Kanya. Dahil kung tayo po ay naniniwala na kayang baguhin, pero sa sarili natin tayo nakatuon, sa sarili natin tayo naka-base ang ating pananampalataya, hindi po mangyayari yung nais natin. Hindi po, or ever na meron naman pong nangyayari, pero ang tiwala ay sa sarili, yun po ay nawawala ng kabuluhan. Ang pagtitiwala po sa sarili ay nawawala ng kabuluhan, pero ang pagtitiwala sa Panginoon ay tunay na nangyayari at tunay na nagaganap, dahil wala pong bagay na hindi galing sa salita ng Panginoon. Lahat po ng nangyayari sa ating buhay, sa mundong ginagaliwan natin, sabi nga, ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay ang Diyos. Kaya kung ano man po
nakikipag-battleman po tayo sa mga bagay na against sa Word of God. Wag po tayong maniwala sa nakikita natin dahil wala pong ibang mangyayari, wala pong ibang magaganap kundi ang salita na po ng Panginoong Jesus, dahil ang mundong ating kinagalawan ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya naman po sa mga nakikinig po, lagi po nating maunawaan na kung ikaw ay marami ng kinakaharap sa buhay at hindi mo na kaya, andyan ang Panginoon at tumawag ka sa Kanya, sabihin mo Kanya ang mga nais mo, humingi ka ng kapatawaran, i-accept mo ang Panginoon sa iyong buhay as a Lord and Savior at tutulungan ka ng Panginoon. At maliliwanagan ka kapag ikaw ay nagugulumihanan at ang isip mo ay sobrang naguguluhan, liliwanagin ng Panginoon yan dahil mahal ka niya. Kaya nga po, sa mga tao na nais na sa mga tao na halos hindi na kaya ang mga problema, magtiwala po kayo sa salita ng Panginoon dahil yun lang po yung makakapaglutas ng inyong mga problema, at maniwala po kayo dahil sa panahon ngayon sa dami ng mga problemang kinakaharap ng tao, ang tao po ay nawawalan na ng pag-asa at ang pag-asa ng tao ay napupunta sa kamatayan, sa kapariwaraan. Pero kung alam mo po ang salita ng Panginoon, kahit anong sitwasyon ng buhay mo ay magulo, ang isip mo pa rin ay maliwanag at ang connection mo sa Panginoon ay hindi mapuputol kundi lalo itong lalalim, kasi alam mo na ang kinakapitan mo ay matatag at ang Diyos na yung sinasandalan ay hindi magigiba. Kaya mas magtiwala pa po tayo sa Diyos, kasi ang Diyos po ay matatag na sandigan. Ang tao po ay marupok. Kaya lagi po tayong tatandaan, nothing impossible with God. Kaya maraming salamat po sa umagang ito at sana marami po kayong napulot na aral, mga aral na galing sa salita ng Diyos. At sa muli, nawa patuloy kayong makinig ng mga verse na maibabahagi po namin dahil ito po ay hindi tulong na financial pero tulong na espiritual at kalakasan ng loob. Maraming salamat po. Ito po ang aking mensahe sa araw na ito. God bless you.